Mga kapatid, viral po sa social media, meron pong isang estudyante po sa Jensen City, sumakay na lang po ng kabayo, papasok po sa school, dahil po sa taas po ng gasoline. Ayan po, kung may kabayo kayo, bisikleta, pwede ho natin gamitin. Amen po? May mga biro din po sa social media, yung po mga empleyado po, sumakay na lang po sa rubber horse. Sa taas talaga ng presyo ng gasolina. Yan po, rubber horse. Meron nga po akong nakita, yung po mga riders, pinapasan na lang po yung pong mga nagbubuk sa kanila. Alam nyo po, ang mga Pinoy, ganito po kung minsan, nagpapasaya po sila sa panahon ng krisis upang kahit papano maibsan yung nararamdaman po nating bigat. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang serious. Baka ma-stroke ka, galaw-galaw, ngiti-ngiti, no? Maging masaya pa rin. Ang oil crisis po, sabi po ng ilan, para po itong, pakisabi po, pandemic. Para po itong pandemic. Meron nga pong nagsasabi, mas malala pa po ang oil crisis sa pandemic. Kasi sa pandemic, naka-lockdown lang tayo. Pero ang supply, walang problema sa supply. Nakuha po nyo? Pero itong oil crisis, pakisabi oil crisis, na kinakaharap ng ating bansa, mas matindi po ito. Kaya sinasabi ko sa inyo, para seryosohin po natin ang ating prayer. Kasi po, pag hindi po ito natugunan at maubusan tayo ng supply, meron nga kaming nakita sa Japan nagsara yung gasoline station, nakalagay doon, no gasoline because of Trump. Biro lang nila yon, pero parang totoo. Mas malala po ito kung minsan, kung pag-iisipan po natin, kasi po, ngayon po, pag nagbiyahe ka, may sasakyan ka, pag naubusan ka ng gas, kahit may pera ka, pagtingin mo sa mga gasolinihan, sold out na, wala nang gasolina, mahirapan ka. Nakukuha natin, biyahe ka sa malayo, naubusan. Doon sa pinuntahan mong lugar, walang stock, naubusan. Pag naubusan po tayo ng langis, yung pong mga restaurant na yan, pwede daw po maapektuhan yan. Yung LPG, power supply, magsasara po yan. Mga factories, pwede po magsara. Kaya pag pinag-isipan po natin ito ng malalim, at hindi ito naayos, kaya dapat pag-pray po natin ang gera po sa Iran, ay patigilin na talaga ito ng ating Panginoon. Agree po kayo dyan. Kasi yung gulo sa malayo, pwedeng maka-apekto sa atin. Amen. Pero gustong-gusto ko po yung sinabi ni Sister Chris. Ang sabi niya, oil price is high and prices of basic commodities are going up as well. Pero sa ating mga anak ng Diyos, tiwala tayo that our God will provide. Can we say amen to that? Amen. Hindi siya magpapabaya. Pakiyakap na yung katabi mo. Hindi magpapabaya ang Diyos. Yakap niya tayo. Amen. Sabi ng Panginoon sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Hindi tayo iniwan ng Panginoon sa panahon ng pandemya. At sa panahon na meron tayong oil crisis, hindi niya po tayo pababayaan.
Philippians 4:19 tells us, "My God shall supply all your needs according to His riches and His glory through Christ Jesus." Sa Tagalog, ang ganda. Ang sabi doon, buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Magkukulang sa langis, magkukulang sa supply, pero lagi natin tatandaan, yung supply po natin, ang ating Diyos, hindi po mauubos ang supply ng ating Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Galatians 5:20-23, malapit na po tayo umupo. Nasa fruit of the Spirit pa rin po tayo. Ano po ang sabi dyan? Sabay-sabay po nating basahin. Subalit ang bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Ang pag-uusapan po natin ay kabaitan. Pakisabi po, kindness. Makakaupo na po tayo sa presensya po ng ating Panginoon. Kung kabaitan at kabaitan ang pag-uusapan, syempre po, number 1 na po ang ating Diyos. Taas po ang kamay na nagsasabing napakabait ng Diyos sa buhay niya. Amen. At yung mga kamay na yan, pwede bang ipalakpak natin ng malakas sa kanyang kabaitan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Ang sabi po ng Psalms 145 verse 17, basahin po natin ng malakas mga kapatid. 1, 2, 3, go. "The Lord is righteous in all His ways and kind in all His works." Ang Panginoon ay mabuti sa kanyang mga gawa. Ephesians 2:7, 1, 2, 3, go. "That in the coming ages, He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ." Ang kanyang kabutihan na hindi masukat, ang kanyang kabutihan na hindi mo kayang timbangin, hindi mo kayang arugin, ay patuloy natin itong mararanasan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Titus 3:4, pakibasa po. "But when the kindness and love of God, our Savior, appeared," ang kanyang kabutihan ay talagang nakikita natin, nararanasan natin sa ating mga buhay. Now, ang ating Diyos ay mabait. At ang mabuting Diyos na ito, pakituro yung katabi mo, nananahan sa iyo, sabi mo. Ang mabuting Diyos na ito, ang mabuting Panginoon, tumatahan sa iyo at sa akin. Kung ang mabuting Diyos po na ito ay naghahari sa ating buhay, tayo po ay may bunga ng kanyang Espiritu. Meron din po tayong kabaitan. Tanungin mo yung katabi mo, mabait ka ba? Sino po dito ang mabait kapag natutulog? Sigaw niyo yung pangalan. Lakas pa yung mabait pagtulog. Oh, sige pa, lakasan mo. Yung mga nasa likod, sino po dito mabait kapag tulog? Actually po, lahat naman siguro tayo mabait pagtulog. Amen. Pero as we study the Bible, ang bawat tao, Kristiyano man o hindi Kristiyano, believer man o unbeliever, ang bawat tao po ay may itinatagong kabaitan. Pakisabi sa katabi mo, labas mo. Labas mo. Kasi bawat tao po bawat tao may itinatagong kabaitan dahil ang sabi po ng Biblia, God created us according to His likeness and image. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis.
Kung ang Diyos na lumikha sa atin ay mabait, mabait ka rin, kapatid. Maniwala ka. Amen. Ang kabaitan po natin ay galing sa banal na Espiritu. Ang kabaitan po natin ay dahil sa tinanggap natin ng Panginoon, naranasan natin yung kabaitan niya, binago ng Diyos ang ating buhay. Kung mabait ka dati, mas mabait ka ngayon. Amen. Sino dito dating mabait? At ngayon, mas mabait pa ngayon. Wow. Kung hindi ka mabait dati, dahil sa banal na Espiritu, dahil sa Panginoon, pakisiko yung katabi mo, mabait ka na dapat. Mabait kang anak, mabait kang ate, mabait kang kuya, mabait kang kapatid. Amen. Lahat po ng tao mabait. Lahat po ng tao may tinatagong kabaitan. Well, ano, pastor, ang pagkakaiba ng pagiging mabait na tao, ng isang Kristiyano, at ng isang tao na hindi na mananampalataya? Ang tawag po dyan, pakisabi po, natural kindness. May mga tao po, kahit walang Biblia, may na-meet nga ko, agnostic pa eh. Hindi naniniwala sa Diyos. And he was kind. Mabait po siya. Well, ano ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba ng kabaitan natin galing talaga sa Diyos. Ang pagkakaiba po ng kabaitan ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos, yun ay natural ng pagiging mabait. Dahil nga nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Amen. Minsan po, nagiging mabait ang tao kapag may maayos siyang pinag-aralan. Mapapansin mo yan, ay, ang bait, ay, ang taas kasi ng pinag-aralan niya. Kaya nakakahiya naman po, kapag yung isang tao nakapag-aral, tapos hindi mabait. Nasusundan nyo, parang nagugulat tayo, sinasabi natin, para namang walang pinag-aralan. Kaya naman, kahit yung mga tao na hindi nag-aral, makikita mo yung kabaitan, yung kaamuan, humahanga ka. At sasabihin natin, maganda ang palaki, ang paghubog ng kanyang magulang kung bakit mabait na bata yan. Sino po dito mabait na bata? Maayos ang pagpapalaki ng iyong magulang. Kaya ka ganyan. Can we say amen to that? Ang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, kaya ho sila mabait. Kasi ang guidelines po nila, pakisabi po, philosophies. May mga naniniwala sila sa mga bagay-bagay. Kaya doon nila sinusundan yung kanilang kabaitan. While tayong mga anak ng Diyos, we are guided by the Word of God. Instructed by the Word of God. Yung kabaitan natin, laging nakaangkla, laging guided ng Word of God. Can we say amen to that? Ephesians 5:22. Basahin po natin ng malakas. Ano po sabi ng Biblia? Be kind to one another. Pakisabi sa katabi mo, be kind. Maging mabait ka daw sa akin. Be kind to one another. So bilang mga anak po ng Diyos, yan po lagi yung dala-dala po natin. Sa sanlibutan po, ang kanilang kabaitan, kumisan, namimili sila. Namimili. Nakakita na kayo ng mga matatapang na mga amo sa mga tindahan. Di ba? Minsan, ang tapang-tapang sa mga tindera. Pero pag dumating yung anak, ay, bunso! Ang bait-bait, di ba? Pero kapag ang kausap yung mga tindera, ngayon naman! Pinipili yung pagpapakita ng kabaitan. Pag dumating yung Bombay, oy! Ano ba ang atin dyan? Bait eh, di ba? Pero yung mga mangungutang, kayo na naman, ang lista, ano? Ang kabaitan ng sanlibutan, may pinipili sila. May kondisyon.
mabait ako sa iyo, basta mabait ka sa akin. Pag hindi ka mabait sa akin, hindi ako mabait sa iyo. May kondisyon. Mabait yan kapag nakikitang may pwedeng pakinabang. Pero kapag yan ay nakikitang wala ka namang halaga, di ka naman pakikinabangan, minsan hindi sila nagpapakita ng bait. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, be kind to one another. Be kind to one another. Ang mga taga-sanlibutan, kung minsan yung kabaitan nila may hangganan. Pag yan ay na-discourage mo, pag yan ay para bang nakagawa ka ng something sa kanya na hindi niya nagustuhan, bigla yung mabait niyang muka, nagiging parang matapang, mabalasik. Kasi nga, limited yung kanyang pagiging mabait. Na po? Well, ano pa po ang sabi ng Biblia? As we study the Bible, ang buhay ni Elijah ay katulad ng buhay natin. Why? Because Elijah was a servant of God. He was serving the Lord. Sino dito naglilingkod sa Panginoon? Pakisabi sa katabi mo, you are like Elijah. You are also serving the Lord, and God will never leave you nor forsake you. Anong nangyari kay Elijah? Sa panahon ng krisis, sa panahon ng kahirapan, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Sa panahon ng taggutom, nag-utos ang Diyos ng mga uwak na magdadala sa kanya ng pagkain. Panalangin ko po sa bawat isa, ang Diyos magdala ng mga uwak na magdadala ng pagkain, ng mga magpapakita ng kabutihan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Can we say amen to that? Amen. Magugulat ka na lang. May magdadala ng supply sa iyo, may magdadala ng kailangan mo, at maaalala mo, uy, parang kay Elijah ito Huwag mo lang lalakasan ng Panginoon, salamat sa uwak. Baka sabihin ng tao, dinala na nga kita ng grocery. Sinabihan mo pa ako ng parang uwak. Yan po, prayer ko po. Pakitapik yung katabi mo para mag-agree tayo. Yan din ang prayer ko sa iyo. Magpapadala ang Diyos ng mga uwak para ipadama sa iyo ang kabutihan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Romans 12:20-21. Basahin po natin sa English. If your enemy is hungry, feed him. Ganyan pala ang mga anak ng Diyos. Ganyan pala yung kabutihan nagmamanifesta sa atin. Yung pong mga kaaway natin, hindi natin sila inaaway. Nakuha niyo po? Ang sabi doon, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Mga kapatid, huwag po tayo magpadaig sa masama. Daigin po natin ang masama sa paggawa po ng mabuti sa ating pong kapwa. Malakas nga po ng amen. Galatians 6:10, ano pong sabi diyan? Therefore, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to the family of faith. Mga kapatid, sana po, panalangin ko po, maging mabuti po tayo sa isa't isa. Sabi ng salita ng Diyos, lalong-lalo na daw po sa mga kapatiran. Tulungan po natin ang bawat isa. Lalong-lalo na po sa mga kapatid po natin na walang trabaho, ipag-pray po natin sila. Tulungan po natin sila kung may maitutulong tayo. Sa mga kapatiran po natin balo, sa mga kapatiran po natin matatanda, ulila, sa mga nangangailangan,
abutin po natin sila. At kapag ginagawa po natin ito, ang bunga ng Espiritu, ang kabaitan, ay dumadaloy po sa atin. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, mabait ba yan sa'yo? Meron ba siyang Espiritu ng kabaitan? O hawakan mo yung kamay, congrats mo, God bless you. Nabe-bless ako sa'yo. Natutuwa ako sa'yo. 1 Timothy 5:17. Ano pong sabi diyan? Elders who lead effectively are worthy of double honor, especially those who work hard and preaching and teaching. Ito po ay tumutukoy sa mga manggagawa ng Diyos na nangangaral ng salita ng Diyos, sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos, sa mga lingkod po ng Diyos. Alam niyo po, nung panahon na nagpapastor po ako sa mga malalayong probinsya, sa mga malapit sa bundok, malapit sa karagatan, nakatutuwa po ang mga kapatiran doon. Kapag may mga harvest sila sa kanilang bukid, sa kanilang farm, talagang dinadala po bilang suporta, bilang tulong sa mga katulad po namin, mga manggagawa. Kapag nakakahuli ng mga isda, naku, grabe, nakakatuwa. Pumupunta po yan sa pastoral house, pastor. Napakaraming huling isda. Ito po, gataan nyo, ang sarap niyan. Nakakatuwa. Panalangin ko po na wag po sanang maputol yung ganong atmosphere. Dahil yan po ay nagpapakita ng bunga po ng Espiritu sa bawat buhay po natin. Amen. Amen. Luke 6:35, ano pong sabi diyan? Do good, lend, and expect nothing in return, and your reward will be great. Kapag tayo ay nagpapakita ng kabutihan sa ating kapwa, huwag po tayong umasa na yung tao na yung makababalik. Maibabalik yung tulong na naitulong natin. Sa totoo lang po, mas maganda po tumulong doon po sa mga tao na parang walang kakayanan magbalik. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos po magbabalik. Maniwala ka. Pakipisil yung katabi mo, maniwala ka. Diyos magbabalik. Maaaring yung tulong mo, hindi maibalik sa'yo ng tao. Salamat sa Diyos. Kapag yung tinulungan mo, tinulungan ka rin. Salamat sa Diyos. Pero wag na tayo mag-expect. Pero pwede tayo mag-expect at manampalataya na hindi tayo kalilimutan ng Diyos. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hebrews 6:10. Ano pong sabi diyan? God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Ang Diyos ay hindi unjust, hindi liko para kalimutan yung ating pong mga paglilingkod. Can we say amen to that? Amen. Sa panahon po ng krisis, katulad po ng pandemya at maging sa oil crisis ngayon, nangyayari ulit yung mga nangyayari dati. Nauuso ulit yung community pantry, yung bayanihan, kumuha batay sa pangangailangan, magbigay ayon sa kakayanan. Nakakita kami niyan. Mga driver, mga commuters, kumukuha ng mga gulay, prutas, kita po namin yan. Nakakita din kami ng mga driver na tinulungan nila mag-full tank. Kaya nung nakita ko po si Consi Ara, ginawa yun, na-bless din ako. Sabi ko, praise God. Sa panahon ng kahirapan,
may mga taong nagpapakasama, pero tayo magpapakabuti tayo. Amen. Sa panahon ng kahirapan, maraming tao lumalayo sa Diyos. Tayo, lalo tayo magpapakalapit sa Panginoon, lalo tayo magpapakaalam sa Panginoon. Sa panahon ng kahirapan, kuminsan, marami ang nanlalamig, nagre-rebelde, hindi na naniniwala sa Diyos. Sinasabi nila na, pinabayaan na kami ng Diyos, walang Diyos. Tayo po, iba po. Lalo tayong kumakapit sa Panginoon, lalo tayong yumayakap sa Panginoon, at nararanasan po natin ang kabutihan ng ating Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung malakas sa palakpak na may kasamang pagpupuri, pagsamba. In 5 seconds! Hallelujah! Praise the Lord! Sabi po nila, mahigit pa nung panahon ni Duterte, sa panahon ng pandemya, hindi kami namatay sa gutom. May supply. Pero ako po, honestly, kahit sino pong presidente ang nakaupo dyan, si Duterte man, si BBM man, I stand on God's word. Ang turo po ng salita ng Diyos, I must support our president in prayer. May mga tao kasi parang nagtatampo eh. May pa noong time ni Duterte, may grocery na dumadating sa loob, sa labas ng bahay. May mga tinatanggap yung mga tao. Pero ako po, iba po ang nakikita ko. Tapat ang Diyos. Huwag po tayo mag-focus sa presidente. Mag-focus tayo sa Panginoon. Sino po dito nakapokus sa Panginoon? Ako po, yun ang tuon ko, Panginoon eh. Kasi mga presidente, magpapalit-palitan yan eh. Pero ang Panginoon, hindi po mapapalitan sa kanyang trono. Siya pa rin ang Panginoon ng mga Panginoon, ang hari ng mga hari. Amen. Sa akin po ang tuon ko ganito, hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa panahon ng pandemya at lalong higit ngayon, hindi niya tayo pababayaan sa panahon na may oil crisis. Sapagkat He is our supplier. He is our provider. At hindi niya kailanman kalilimutan yung ating paglilingkod. Ano po sabi sa Tagalog? Ang ganda po ng sinabi sa Tagalog. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko para kalimutan ang inyong mga gawa. Pakisabi nga sa katabi mo, yugyugin mo siya. Hindi kalilimutan ng Diyos yan. Yung mga ginawa mong paglilingkod. Yung every Sunday, nag-church ka. Yung every Sunday, minsan kahit wala ng pamasahe, lingid sa kaalaman ng mga tao, ng mga kapatiran, naglalakad ka lang. Yung kahit kuminsan para bang, paano yung pamasahe namin pabalik? Hindi lingid sa Panginoon. Yung mga sakripisyong ginagawa po natin. Hindi lang sa church, kundi sa ating mga mahal sa buhay at sa iba pa pong tao. Hindi liko ang Diyos. Can we say amen? Hindi niya kalilimutan. Ano pong sabi? Sapagkat ang Diyos ay hindi liko para kalimutan ang inyong mga gawa at ang inyong mga pagod sa pag-ibig na inyong ipinakita sa kanilang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, sa mga kapatiran, sa mga lingkod ng Diyos, at sa inyong paglilingkod hanggang ngayon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat. Hindi mo kami kakalimutan. Hindi mo kami kalilimutan. Hindi mo kami kalilimutan.
Hindi mo kami kalilimutan. Lahat ng aming sakripisyo, lahat ng aming paglilingkod, lahat ng aming ginagawa, nakikita mo yung best po namin, binibigay namin. Nakikita mo po yung pagmamahal po namin sa inyo at sa iyong gawain. Ang pagmamahal po namin sa aming mga mahal sa buhay, sa mga tao nasa paligid namin. Our labor in the Lord will not be in vain. Ang lahat ng pagpapagal natin sa ating Diyos ay hindi masasayang. He will never leave us nor forsake us. Panginoon, utusan mo ang mga anghel mo. Utusan mo ang iyong mga banal na anghel upang magdala ng mga pagpapahala sa inyong mga anak. Silang mga walang trabaho, silang mga may negosyo, silang may mga pananim, silang mga may tindahan. Ano man ang resources ng bawat isa, hawakan mo ito at pagpalain. At habang pinagpapala mo kami, gawin mo kaming daluyan ng inyong pagpapala sa iba para sa iyong kapurihan, para sa iyong kasiyahan. Sa pangalan ni Jesus. Sabihin po natin, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen.